Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kaya naman pala nanahimik itong Senator Raffy Tukmol na ito sa issue nitong Robles na ito patungkol sa Lotto scam na nangyayari sa loob ng PCSO dahil nga umano napakalaki ng ibinabayad sa kanya ng PCSO Secretary na si Mel Yonario Robles. Dito nga natin makikita na ang idol niyong si Raffy Tukmol ay madali ring malinlang lalo na kapag malaking pera ang kasama sa usapan. Hindi na nga pwede pang maitanggi nitong Tukmol na ito ang lahat ng paratang sa kanya dahil nga umano ay kalat na ang balitang bilyon-bilyon ang binibigay sa kanya ni Mel Robles. Liza's Mugs na patunayan nga nakasabwat talaga siya nitong Mel Robles at Raffy Tulfo na ito sa pang-i-scam at pangdodoktor sa Lotto result. Itong palang Smugs na ito ang tunay na ulo sa mga kahindik-hindik na pangyayari dito sa Lotto na ito. Dito nga natin makikita na tunay ngang ahas itong Liza Smugs na ito at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pagkagat at paglasod sa ating pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas at para na rin sa katotohanan. Maraming salamat po and God bless. Pipirmahan na ni Martin Romualdez ang warrant of arrest ng ating pinakamamahal na pastor, Kibuloy. We need to pray at hindi natin hahayaang manipulahin nila ang ating batas. Yes! Silang korte. Ang nangyayari ngayon sa Congress, mas pinapaboran nila ang pumapatay sa ating mga sundalo at kapulisan. Walang iba kundi itong PNPA. Mas mahal nila yan isa ating nagmamalasakit at nagmamahal na Pastor Kibuloy. At saka pala, forgive me for the other night na nakapagmura ako. Kasi hindi ko po kaya na itong Robles na to. Ngayon hindi ako magmumura, pipilitin kong kagatin ang aking dila. Dahil prayer rally ito. Pero, nakita nyo naman po, sabi ni Senator Tulfo, which medyo na uuligligan ko dahil nung iniimbestigahan niya si Robles sa Senado, biglang nawala. Tumiklop. Pagkatapos ng executive session, silang dalawa ni Senator Pimentel. So, hindi ko alam kung anong nangyari. At ito naman, yesterday, sinasabi niya na mayroon siyang nakuha from the PCSO list ng mga winners na may isa doon na loan better na 10 times nanalo in 1 month. Uy! And another one is a loan better for 20 times winner in a month. Ngayon, Mr. Robles, dahil hindi naman nyo hindi mo ako kayang bayaran, okay? Kaya hindi ako titiklop sa inyo. Kung ang Senado
To be specific, si Senator Raffy Tulfo ay napatiklop nyo after the executive session. Hindi ko na yun alam. Pero ang Sandracam, hindi kita titigilan hanggat hindi ka bumaba dyan sa pwesto mo. Ang mga STL operators nagsipag-text sa akin. Yung mga sitting STL operator noon, bago pumasok ang Administrasyong Marcos, ay pinagtatanggal mo. Kaliwa, kanan, harap at likuran, pinagkukunan mo ng minimum 30 million bawat isa. Sa promisa mo na ilalagay mo sila as the winning bidder ng STL bawat probinsya. Pero hindi nangyari yun. Pinasisigaw sa akin ng mga STL operators ngayon na nakikinig, ibalik mo ang perang kinuha mo sa kanila dahil walang nangyari. Sa Cebu Province, yung isang STL operator na supposedly nanalo and nagbigay sila sa iyo allegedly 150 million. Pero nang may pumasok, alam na nila na nanalo na sila. After a day, bigla silang nawala at ang inilagay mo, STL operator, na ang namumuno ay isang kongresista. Pinasok mo na, kaya hindi mo mabigyan ng fair na laban ang mga STL operators dahil pinagbigyan mo ang mga LGUs. Okay lang na pinagbigyan mo yung mga congressman, gobernador, mayor na sila na mismo ang STL operator sa bawat lugar nila. So makikita mo na itong mga LGUs na to, sagupa din sa pera. Wala akong pakialam. Marami akong kaibigan dyan na alam ko na sila ang napagbigyan, mga LGUs ito. Pero pasensyahan tayo dahil itong laban ko ay para sa bayan, hindi para sa inyo. PCSO bogus na loto! PCSO bogus na loto! PCSO bogus na loto! PCSO bogus na loto! Ngayon, ang sabi ng mga STL operators, sasabayan ako nila. Pag hindi mo ibinigay Melquiades Robles, the most corrupt official of the Philippines, pag hindi mo daw ibalik ang pinagkukuha mong pera sa kanila, ina-promise na silang papanalunin mo, sasama sila sa akin, nasisigaw na ikaw ay isang manloloko, magnanakaw na opisyal. Kurap ng bayan, huwag mahintulutan! 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 Ang nangunguna ngayon sa loto na yan, ang kumpanyang Pacific Online. Siya yung may-ari ng machine na ginagamit ngayon ng PCSO. Nung kapanahunan namin, isa ako na humaharang dyan na hindi makapasok sa PCSO dahil alam namin
na hindi tama ilagay yan sa ahensya ng charity sweepstakes. Ngayon, sila ang namamayagpag, kaagad silang nanalo sa bidding kuno-kuno, at ang nangunguna dyan ay walang iba kundi pamangkin ni Liza Araneta Marcos. Magnanakaw! 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 Ang STL na lang ang medyo may credibility. Pero ang mga may-ari na niyan ngayon, sabi ko nga kanina, congressman, gobernador, mayor, sila ang pinanalo nitong si Melquiades Robles at nakalimutan niya na yung pinagkukuhaan niya ng pera, kaliwat, kanan, harapan, likuran. Isauli mo, Robles. Isauli mo, makakarma ka niyan. PCSO manloloko! PCSO manloloko! PCSO manloloko! PCSO manloloko! Gusto ko lang ipaalam kay Liza Araneta Marcos, kung magagalit ka sa akin, so be it. Hindi ako natatakot sa inyo. Dahil ako bilang as a former director of the Philippine Charity Sweepstakes Office, alam ko ang nangyayari sa loob. Alam ko din kung sino yung Pacific Online na linagay nyo dyan. 4 years yan na lumaban ng bidding. Hindi hinaharang namin yan. Ngayon, lalo ka, Robles, mahilig kang magpapatay. Akala nyo o akala mo may takot ako sa'yo? Ni Katiting, wala akong takot sa'yo. Hindi kami takot! 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 Hindi ako miyembro ng Senado na kaya nyong ganyan-ganyan ng pera nyo. Yung pera nyo galing sa 20 pesos ng mga maliliit na kababayan natin na nag-aspire maging milyonaryo na hindi na mangyayari yon. Dahil kayo mismo ang humahalon ng pera ng mga mahihirap. PCSO manloloko! PCSO manloloko! PCSO manloloko! PCSO manloloko! Now, Melquiades Robles, kung si Maharlika, pinupuntahan nyo at gusto nyong ipakatay. Ako nandito sa Pilipinas at ito pakikinggan ng pulisya at ng Armed Forces of the Philippines. Pag may mangyari sa akin, kayo, ikaw, Melquiades at Liza Araneta Marcos ang mananagot at si Martin Romualdez.
Kaya, eto, blatter ko na rin at the same time dito sa Philippine National Police sa Manila na kung may mangyari sa akin, kayong tatlo lang ang pwedeng hanapan ng bayan at ng pamilya ko. Kaya, wag na wag ka, Robles. Marami pa akong bala sa'yo. Iisa-isahin ko yan. Lalaban kami! Lalaban kami! Lalaban kami! China-challenge kita. I'm challenging you, Melquiades Robles. Kasama ng amo mo. Ipatawag niyo ako kahit saan. Pupunta ako. Basta tayo-tayo lang. Walang mga security. Tayo lang, haharap ako sa inyo. At iisa-isahin ko sa mukha nyo ang pandurugas nyo sa sambayanang Pilipino. Mel Robles! Mandurugas! Mel Robles! Mandurugas! Mel Robles! Mandurugas! Mel Robles! Mandurugas! Ang mga lotto operators na naghihikahos, tinanggalan nyo ng mga prangkisa dahil dyan sa Pacific Online. Ilang pamilya ang ginuto mo, Robles, dahil sa katakawan mo sa pera. At ang iyang pera na yan, naggaling sa mga maliliit na tao, ibinibigay mo sa mga malalaking tiyan dyan sa Malacanang. Magnanakaw! 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 Kung naalala nyo noon sa Senado, umamin siya kay Senator Tulfo na totoo yung nilabas niya na picture o ng mukha ng winner ay hindi naman talaga winner. Kasi ang sagot niya, dinedepensahan lang daw niya o pinoproteksyonan niya ang mga winning ticket holders. Mr. Robles, nung kapanahunan namin, ako ilang beses ako nagbibigay ng cheque sa mga winning lotto tickets. Hindi naman namin tinatakpan ng mukha. Yun nga lang, hindi naman pwede namin ibigay ang pangalan. Totoo yun, protection. Pero, kinukunan namin ng mismong PCSO ang mukha ng tunay na winner. At sinasamahan namin dun sa baba, sa land bank, para mag-open ng account. Na ang bibigay lang, ang kukunin lang nila, let's say, nanalo ng 40 milyones, bibigyan, ina-advise namin na mag-cash ka lang ng 2 million, at yung lahat, ilagay mo sa bangko, pagdating mo kung saan ka mang probinsya, doon mo na i-withdraw. Ikaw, naglabas ka sa media, hindi naman tunay na winner. Dahil lang sabi mo, you're protecting the identity of the winner. That's bullshit. No. Mali na naman. Hindi ganyan, Robles. Ang totoo niyan, ang tunay na nanalo noong Disyembre ng 2 ilang milyones yun, kayo-kayo.
PCSO, bogus na loto. PCSO, bogus na loto. PCSO, bogus na loto. PCSO, bogus na loto. Now, I'm challenging you, Mr. Melquiades Robles, to face me in the Senate. At doon manglalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo dahil hindi ako magpapa-executive session. Kung ano ang batak ng bibig ko, ilalabas ko sa Senado. Ngayon, hindi mo din ako kayang bayaran. At hindi mo rin ako kayang takutin. Ilagay mo sa tuktok mo, Robles, at ng amo mong si Liza Araneta Marcos. You have all the power right now. Pero pare-pareho lang tayo. Isang bala. Hindi kayo kumakain ng bala. Hindi rin ako kumakain ng bala. Pare-pareha tayo, bigas ang kinakain. Yes! Pero kung gusto mo talaga, kasi hindi ko naman ikaw kilala personal, nakikita ko lang yung itsura mo. Yung itsura mo pa lang, itsura na ng goods. Yung itsura mo pa lang, hindi ka itsurang GM ng PCSO. Yung mukha mo pa lang nagtigilig-tigilig dyan, ang dami mo ng pera, ipaayos mo muna parang maging gwapo ka. Mel Robles, magnanakaw! Mel Robles, magnanakaw! Mel Robles, magnanakaw! Mel Robles, magnanakaw! Hindi kita titigilan. Ano ito? Kung sa, iisa-isahin ko lang, hindi ko ibubuljak ngayon. Iisa-isahin ko para hindi tumigil niyang tililing mo makinig ng boses ni Sandra Cam. Ipagtanong mo ako dyan sa PCSO kung paano ko inilaban ang mga empleyado. Tanungin mo lahat, pati yung rank and file. I earned the ire of our GM dahil to the max ang aking pagdepensa sa mga empleyado na pinagtatanggalan ng kung ano-ano. Ngayon, Mr. Robles, uulitin ko ulit na manawagan sa buong Pilipinas na please, yung 20 pesos nyo na itataya, ibili nyo na lang ng bigas, ipakain nyo na lang sa pamilya nyo. Wag na wag nyong tataya habang si Robles ang General Manager ng PCSO at ang administrasyong ito. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.